Hello mga idol, meron akong nabiling Yamaha SC 2018 model. So maraming issue, kaya ito ay tutuklasin natin. At ito yung ating nabili. So makinis pa naman yung kanyang body, yung kanyang fairings. At ito lang napansin ko, mga putol yung kanyang handle brake, tsaka yung sa kanyang clutch. Dito mga idol, dahil nag-worry ako dahil yung kanyang RPM ay unstable. At the same time ay sinabi na sa akin ng may-ari na yung kanyang battery ay lumobo na. Ayan. So ngayon guys ay pakita ko sa inyo kung ano ang problema nito. Battery ba talaga or kanyang rectifier. So sabay-sabay natin alamin mga idol. At dito mga idol, gumamit ako ng multi-tester para malaman ko yung exact na problema nitong motor na to. Iwas hula-hula mga idol. Ayan, so dito mga idol ay napansin ko na kagad na mataas yung voltahe na linalabas ng ating regulator. So unang-una pa lang napansin ko mga idol nung binili ko ito ay unstable yung kanyang RPM. So isang indication yan mga idol na may problema yung kanyang power, no? So kung hindi sa regulator ay sa kanyang battery. So kung sira na yung battery nyo ay may possibility na magkaroon ng unstable yung kanyang RPM. So nagbabago-bago yung RPM niya. So depende pa rin yan mga idol, no? Case to case basis yan mga idol. So minsan sa carburetor at minsan mga idol sa kanyang regulator. Unang step mga idol ay palitan natin yung kanyang battery. So tatanggalin muna natin yung battery at makikita nyo naman yung kanyang battery na nandyan na naka-install ay lobo na. Yan, kita nyo mga idol. Napakadelikado ng ganitong battery mga idol. So may tendency na sumabog po ito at possibility guys na masunog yung ating motor. So delikado ito mga idol, kaya double check nyo yung kanyang mga battery. At dito mga idol, meron ako ditong 4L na battery. So pansamantala ito muna ilalagay natin para ma-confirm natin kung ano ba talaga yung sira ng motor na to. So itong battery na to ay ayos pa ito. Chinarge ko to at ginagawa ko lang siyang pang testing. So ngayon ay ilalagay ko siya sa motor kung malalaman natin kung ano talaga yung sira. Alright, so ito na, nailagay ko na yung battery dito sa motor na to. At yan, nakikita nyo, nilagyan ko muna ng patong sa ilalim dahil ang battery niya ay maliit. So pang Honda Wave kasi yan mga idol. Alright, sa point na to mga idol ay titesting na natin at ito yung regulator niya na stock. At ititesting na natin mga idol kung ano ba talaga yung sira, kung regulator ba or yung battery. Yung battery, I'm sure ako ba na mga idol na maayos yan at goods yan. So dito tayo magkakaalaman kung battery or regulator yung sira. So ngayon mga idol ay papanda rin natin yung motor at ipapakita ko sa inyo yung voltahe. Ayan. So dito pa lang mga idol malalaman nyo na kung ano talaga yung sira. Ayan. So napakadelikado, 20 volts, 19 volts. Maabot pa yan idol ng mga 20 volts to 22 volts. Yan. Tingnan nyo mga idol, napakalakas ng power. So may tendency mga idol na makasira ito sa ating battery at sa ating mga valve. Pwedeng pumutok or masunog yung ating harness, yung ating wire. At dahil napakamahal nitong regulator na to ay mayroon tayong ikakabit dyan na mura lang. Itong Liwa na 5 pin. So marami to, kung familiar kayo sa full wave na regulator ay pwede nyo itong gamitin. So may dalawang klase ito mga idol, may TTGR na brand at itong Liwa. Ayan, so tatanggalin natin dito sa kanyang socket at isusuksok muna natin dito sa kanyang socket, yung sa dati, yung kulay puti. Dalawang puti guys, ilagay nyo sa pink wire at yellow wire. Yan, tapos itong red wire at black wire pagsamahin nyo mga idol, lagay nyo sa red wire ng dating socket. Ayan, so dito natin mako-confirm kung gagana ba itong regulator na ito. So dito mga idol ay nilagay ko na itong socket, sinuksok ko lang muna pansamantala, mamaya ko na ipa-final para mas makita nyo mabuti at malaman nyo na pwede itong gamitin na Liwa dito sa Yamaha SC. So model ito guys na Yamaha 2018 model to. So sa mga naka Yamaha, kung nais nyong magpalit ng regulator, halimbawa ay namamahalan kayo sa stock, ay pwede kayo magpalit ng Liwa or TTGR na brand. So kailangan marunong kayo guys mag-wiring. So ito na guys yung pagka-wiring natin pansamantala. So testing muna natin mga idol kung maayos na yung voltahe, hindi na siya nag-overcharge dahil delikado pagka overcharge, sisirain niya pa rin yung ating battery.
dito mga idol, makikita nyo naman na stable na yung kanyang current. At makikita nyo naman na hindi na siya nag-overcharge. Ayan. So, tingnan nyo mga idol, stable na yung kanyang supply. At hindi na ito makakasira ng ating motor or ng ating battery. So, ganyan lang dapat. Pumapalo lang 14.5 hanggang 14.7. So, goods na ito mga idol. At iwas na tayo sa pagkasira ng ating battery. So, ngayon guys, ipafinalize ko na lang itong wiring na ito. Ayan. So, ang gagawin natin mga idol ay hinangin natin. Idugtong natin ng maayos. I-sync cable tube natin at dubli natin ng electrical tape. Ayan. So, ganito yung pagkagawa natin mga idol. Secured. Ayan. So, makikita nyo mga idol. Secured na secured yan. Ayan. So, makita nyo naman yung connection yan. Itong pinagsama natin na red wire ay papunta yan dito sa ating fuse. Dadaan dito at papunta sa ating battery para mag-charge yung ating battery. Ayan. So, ito yung regulator na ito. Itatanggalin natin at ililipat natin dyan yung ating regulator na bagong kinabit. Yan. So, goods na ito mga idol. Bali, isa ito sa mga napansin muna natin bago tayo binili itong motor na to. Yan. So, kaya naman natin gawin yan. Kaya naman natin repair yan. Ang mahalaga dito mga idol ay maayos nating magawa yung ating trabaho at iwas abala mga idol. Yan. So, ito na ngayon mga idol yung aking regulator. At tingnan nyo naman mga idol. Yan. Naka-cable tie yan para hindi kumalas at naka-secured yung wiring. So, itong luma na ito mga idol ay tatapon na natin to dahil hindi na ito mapakinabangan. So, kung bibili kayo ng ganito, wala namang problema. Kaso nga lang may kamahalan siya mga idol. Nasa 1,500 o 1,400. Ganyan ang range ng price niyan, yung original na regulator ng Yamaha SC. Alright? Maraming salamat.